Hello. Good day guys. May ano lang ako, may sasabihin lang ako. Tawag dito. Kahapon nag-opening therapy ako. Grabe ang sakit. Ang sakit sa taas ng tuhod ko ba? Grabe. Ang bigat yung pinaano niya sa akin. 25 kilos na isang malaki na na iser. Tapos isa rin yung iser na bilog, ganun. Tapos plus isa pa, bali dalawa. 25 kilos guys, grabe ang bigat. Ngayon ramdam ko ngayon yung sakit ng malapit sa legs ko masakit, grabe. Uminom na ako ng paracetamol para bumaba yung sakit. Tapos naglagay din ako ng ano ba yun, ano pa tong tawag, tika lang. Ito siya. Epicacent oil. Ayan. Naglagay na ako sa legs ko kasi ang sakit, grabe. Maganda yan kasi medyo maanghang-anghang. So sana hopefully bukas mawala yung sakit. Di ako sumama sa kanila kasi masakit. Naligo ako. Patapos ko lang maligo kasi para lagyan ko ng Epicacent. Nagigahiga ako kanina, mga lang ata, 20 minutes. Masakit makirot, grabe ang bigat. Mabigat kahapon yung pinaano sa akin. Pinaganong-ganon sa paa. May patong naman siya na parang pom, pero lang siya, yung feel mo pa rin ang bigat. Bigat talaga, sakit. Pero yung isa, hindi naman gaano masakit. Ito talaga yung nasa right side. Grabe ang sakit. Masakit siya. Siguro yung ito yung ugat ba? Ugat. Grabe ang sakit. Sakit talaga siya. Sana makapagtrabaho ako bukas. Inom lang ako ng paracetamol para medyo mababa yung sakit. Ayun. Tapos hopefully makapag-bike na ako para okay na. Ang mahal ng binayaran ko kahapon, more than 300 euro. Ayaw ko kung magkano yung babalikan sa akin. From lang siya 19 times 9 times lang 300 euro. Sobrang binayad ko. Mahal talaga. Okay lang, para naman yan sa sarili ko. Tapos may bayaran na naman ako para sa OB-GYN ko. Ayan. OB-GYN ko to. Kailan ko ba ito bayaran? Ayan. 72 euro point 46 cent yung babayaran ko. Sa OB-GYN ko to eh. Naalala nyo noon yung nagpa-check up ako na talaga pang madalian. Kasi sobrang sakit na lagi kasi akong nire-regla. Kaya ito na to yung babayaran ko. Okay na siya. Pumunta pala ako doon. Anong buwan to? Oo, ito siya.
19 September pumunta ako doon. Tapos bumalik ako ng 24 September. 2 beses. Yung una kong pagpunta doon is tinanggal yung IUD ko. Pangalawa, nagpalagay ako uli. Kaya yun. So 2 times ako nakapunta doon. Tapos check up ko na naman uli sa November 5. Kung okay ba lahat. Ayun. Kailangan mo talaga magpa-check up kasi para malaman mo. Ayan, magkano lang ba yung anuhan ko? Nakaano siya. Ayan. Wow. Yung pagpunta doon tapos may advice ng doktor. Yung binayad ko is 2084 euro. Tapos pangalawa naman 2084. Tapos pangatlo 28 euro 81. Grabe, no? Yan siya. Bali, 72.46 bayaran ko. Pero in 14 days, kailangan ko siya mabayaran na kasi kung hindi ko to mababayaran. Sa sinabi nila is mamamultahan ako ng 150 euro. Tapos pangalawa, kung hindi ko rin mababayaran, yung 150 euro madadagdagan ng 20 euro. Tapos pag hindi ko rin mabayaran sa 2 beses, 500 euro. Tapos may dagdag, pag di ko pa mabayaran sa pangalawa, 500 euro. Tapos may dagdag na 30 euro. 10%. So, kailangan mo talaga siya bayaran kung ilang days sinabi dito. Babayaran mo talaga siya kasi mamamultahan ka. Ganun yan dito sa Belgium, hindi katulad sa Pilipinas. September 29 pumunta ako doon. 29, no? September 19. Isang buwan. Yeah, isang buwan sobra. Bago ako nakatanggap ng babayaran na papel galing sa ospital. Ayan siya. So, bayaran ko to within 14 days. Ayan siya. Tapos, yung nagpakuha naman ako ng dugo. Kasi, masama nga yung pakiramdam ko about sa yung lagi akong nire-regla tuloy-tuloy. Ata yung 12 euro lang babayaran ko. Ilang yun. Tapos, talaga magastos. Yung sa therapy ko, more than 300 euro. Plus ngayon, 72 euro. Sobra. 72 euro point something. Tapos, 12 euro something din sa yung nagpakuha ko ng dugo. Yun. Kailangan talaga may may pira ka kasi kung wala, ay wala na. Sinong magbabayad? Sarili mo lang din ang magbabayad, diba? So, alagaan mo yung sarili mo bago ibang tao. Kasi ikaw lang din, sarili mo lang din ang naghahanap ng pera, yun lang. Tapos anyway guys, may babalita ako sa inyo. Excited na yung partner ko na magbili ng ticket. Bakasyon na naman for para next year yan. Sabi ko nga, uwi ako ng Pilipinas.
Kasi yung pinapaaral ko, 2 days lang kami nagsama. After noon, hindi na kami nagkita-kita kasi lumayas na naman ako, punta na naman ako ng Manila, Tacloban to Manila. Hindi na kami nagkita-kita, kaya namimiss niya daw ako. So, yun, kaya ako uuwi. Visit na rin, di ba? Nagbakasyon tayo habang bata pa tayo at nakakapaglakad pa tayo kasi pag tumanda na tayo, wala na, dito na lang tayo sa upuan, nakaupo lagi everyday. So, i-profit natin yan na lagi tayong magbabakasyon, di ba? Kasi yan natin yung para may memories tayo na maganda, alaala pa. Kaya yun. Ayun na naman, bili na naman siya ng ticket. Mahal na naman yung babayaran ko. Hoy, hindi ibig sabihin yung bibili siya ng ticket is libre ako ha. Personal yan, personal na pera ko yan. So, hindi yan libre lahat ng mga expensive. Yung mga expensive naman. Yung lahat na expenses sa akin yan lahat. Hindi ako makakauwi ng Pilipinas kung wala tayong trabaho, di ba? So, ayun, trabaho para makauwi ng Pinas at makapagbakasyon sa ibang lugar. Yun lang. Simple lang. Tapos ngayon, nagsalang ako ng labahan. Yung mga kasi yung mga bedsheet, nilabahan ko kasi may natulog dito na bata. So nilabahan ko kasi ilang na yan medyo matagal-tagal na hindi ko nalabahan. So nilabahan ko siya. Tapos madali lang naman yan matuyo kapag may may heater sa loob. Pag walang heater, matagal talaga yan matuyo kasi hindi ka naman makakapagsampay din sa labas kasi malamig. Ayun. Tapos, kanina pala galing ako sa trabaho ko. Paalis na ako sa bahay. Sinabihan ko yung anak ko na pagkatapos ni mama mag-uwi, anong gusto mo? Sabi ko sa kanya. Kasi may trabaho kami lagi Papa niya at saka ako. Tapos bakasyon sila ng 1 week. Yung anak ko walang pasok sa school. Buti na lang andyan si Lolo. May may babysitter. So andyan si Lolo pati si Lola. Sila ang nagbabantay sa anak ko. Simula pa man yan noon hanggang ngayon paglaki ng anak ko. Tapos sabi ko sa anak ko, anong gusto mo na? Sabi niya, nabuburing daw ako, wala daw akong gagawin. Di sabi ko, ang gusto mo, punta tayo ng McDo, sabi ko. Lapit lang naman yung McDo sa amin. Oh, happy siya, happy. Tapos, sabi ko, sige, pagkagaling ko sa trabaho, maliligo ako. Tapos punta tayo doon ha. Tapos kanina, nag-change mind ako. Tumawag ako sa anak ko, sabi ko, nak, sama ka na lang kay lolo mo. Mag-take out na lang tayo ng McDo. Sa bahay na lang natin kainin. Buti pumayag, no? Kumain daw siya mga 11 pas. Tapos nakauwi kami ng bahay. Mag-aalauna na. So nagutom na siya. 2 hours na siya. Hindi pa siya kumakain. Kasi inaantay nga niya ako na pupunta kami ng McDo. So, sinundo ako ni Lolo. Tapos wala pa akong ligo. Diretso na kami sa McDo. Nag-order na lang kami. Tapos tinik out na lang namin. Nakakain siya. Ang in-order ko sharing box. Kasi yung iba sa kanya, sa anak ko. Yung iba, kunti lang naman yung kinakain ko doon. Alam ko kasi gusto niya chicken nuggets. Sa kanya yun. Dinamihan ko na. Sabi ko, kunin mo na yan. Yung chicken nuggets, iwan mo lang yung may buto-buto kasi yung chicken wings. Iwan mo lang yan kasi kay mama yan, maanghang yan
iniwanan niya ata ako ng 7 piraso chicken wings. Yung iba sa kanya, binigay ko sa kanya. Tapos sabi ko, anong orderin mo? Sabi niya, mag-order pa ba ako ng chicken nuggets, mama? Sabi ko, wag ka na mag-order kasi marami naman tong chicken nuggets na hindi ko yan mauubos. Kunin mo yan lahat sa ko sa box. Tapos, ikaw kung mag-order ka ng price, mag-order ka. Nag-order siya ng medium. Sa akin din medium. Tapos, nag-order siya ng double hamburger. Tapos, isang maliit na hamburger, yung cheeseburger. Yung sa akin, cheeseburger, dalawa, yung maliliit. Tapos, medium na na price. Yun lang kinain ko, tanghalian. Ngayon, kapakainin ko na lang ata si Mario. Aywan ko yung anak ko kung kakain. Ako na lang ako kape tayo, guys. Magkape ako. Tapos, tawag nito. Marami pa naman akong niloto kagabi na ano ba yung niloto ko? Chicken na ano ba yun? Naka-marinade. Basta yun na yun. Nandito sa ulo ko, nakakalimutan ko yung pangalan. Ayan. Luto. I-fry ko na lang yung patatas, tapos may gulay pa naman dyan. May pagkain na si Mario. Di ako nagluluto ng marami kasi kami lang naman. Ayoko kasi magtapon ng pagkain. Yung spaghetti sauce, hindi ko yan ilalagay sa deep freeze kasi baka may gusto bukas. So, hindi na ako maglalabas ng spaghetti sauce. Ayun. Marami pa naman akong niluto na gulay. Nilagay ko lang sa deep freeze. Kapagod magluto, galing ka sa trabaho. Tapos, konti lang naman yung plantsahin ko rin. Kasi nagplantsa ako nung 2 weeks ago ata. Yun, hindi ko pa nalalagay sa cabinet. Kasi yung mga pang summer na damit, ilalagay ko sa box na malaking box. I-separate ko yung pang winter at saka yung pang summer. Yung pang summer ilalagay ko sa box. Yung pang winter doon lang yung sa cabinet. Siyempre winter pa dito eh. So yun. Tapos ngayon sinasama ako ng mag-ama ko may libre kasi yung anak ko na karting card. Binigyan siya kasi nag-birthday siya. Binigyan siya ng libre. Sabi ko sa mag-ama ko, kayo na lang pumunta kasi masakit nga yung ko legs. Masakit lang. Hindi ako sasama sa inyo, masakit yung legs ko. Upo lang ako dito, sabi ko. Para pag uwi nyo may pagkain na kayo. Yan din na ako sumama. Naman kasi parang everyday kasi ako yung katawang ko pagod. Parang kasi everyday nagtatrabaho at saka nakakapagod. Kalain nyo yun, ang daming kalat ng mga bahay. Ngayon yung employer ko na naman ngayon, nagbawas na naman siya ng 4 na oras. So 4 hours na lang ako magtatrabaho sa kanila sa November 6. November 6, di na ako magtatrabaho sa kanila. Na naman, berbangin na naman. Hanap na naman ng ibang employer for lang, for 4 days, 4 hours. Panibagong employer na naman, isisend na naman, doon na naman yun. Medyo malayo-layo ata, di ko alam kung saan. Aywan ko, basta malayo-layo. Ilang minuto kaya yun? Tanong ko nga mamaya. Ayun. Pag mainis ako na na naman sila, baka na naman sabihin, wala na kami pang bayad sa'yo, mag-stop na lang kami sa'yo, stop ka na lang magtrabaho dito, baka sabihin sa akin next time. Di okay, maghanap ako ng iba. Para okay lang.
Kasi pag mga taong ganyan nakakasawa din. Hindi dapat ikaw ang mag-adjust eh. Nakakasawa pag laging ikaw nag-a-adjust. Sabihin, wala na kami pa baka kulangin kami sa income namin. Sana daw maka pa daw yung income namin hanggat mag 80-year-old. Sus Maria. Kalain nyo yan. Yung tatay niya namatay na nung April. Tapos may bahay. Ibibinta daw nila. Walang anak itong pinagtrabahoan ko. Tapos yung asawa niyang babae naman, isang anak lang din siya. Wala ding kapatid. Paanong magiging walang pera? Dalawang bahay na binibinta nila. Grabe naman. Anong gagawin mo sa pera? Walang anak. Tapos ibibenta pa nila yung isang sasakyan na BMW daw. Paano walang pera? May pera yan. Kurimaw. May pera yan sila. Maniwala. Wala silang anak eh. Na silang gagastusin. Ang laki ng bahay nila pero daming kalat. Daming mga kung ano-ano lang nakalagay. Kung akong may bahay ang malaki, siguro maganda yung yung kinalalabasan, hindi yung puro na lang ba yan. Kasi may mga ibon sila sa loob sa kusina. Kaya medyo malangsa yung bahay nila, guys. Excuse me, pasintabi dyan yung mga kumakain ha. Kapag may ibon pala sa loob yung bahay, malangsa yung hindi siya fresh sa loob ng bahay. Kahit linisan ko pa yan, kahit yung sahig ko pa yan ng 2 times na tubig lagyan ko, di pa rin mawawala yung yung amoy ng ibon. Tapos may sila, may aso, may pusa. Ang pusa talaga yung ayoko kasi yung parang kapag nililinis ko yung ng pusa, guys, parang siya yung tawag nito, yung pumapasok yung buhok nila sa ilong ko. Well, parang naghahatsi ako. Hatsi! Ganon. Parang yung kahit gaano ko pa yan ayusin paglinis, ganon pa rin yung amoy. So, talaga, ganon talaga. Ang pinaglinisan ko ngayon sa taas, kung saan natutulog yung babae kasi hindi siya natutulog sa asawa niya. Kasi daw maingay pag natutulog yung lalaki. So sa taas siya natutulog. Ilinis ko sa taas, kwarto at saka batkamer. Tapos yung lababo nilinis ko. Tapos yung higaan niya inayos ko rin. Tapos yung yung trap nila lininis ko rin. Tapos yung yung praktik ng lalaki kasi siya, may doktor siya dati. Nilinis ko rin. Yung labas ng pintuan nilinis ko rin kasi maraming dahon doon. So nilinis ko after sa after na naman sa labahan ng babae. Nilinis ko tapos sa kusina stop soiger lang yun eh. Tapos basa. So yun lang, guys. Paki-subscribe please. Kung nasasayahan kayo sa mga videos ko, paki-share at saka paki-subscribe. Yung ko, yung Facebook ko, yung yung Mayoni. Ano ba yun? Mayoni Maxim Mario Pirante. Yun ang Facebook ko. Tapos yung ko naman sa YouTube ko naman Mayoni Pirante Das Vlogs. Paki-subscribe please. Thank you for watching. Bye bye.